Great song. Amen. All right, shall we all stand, please? And I'd like to ask Brother Michael here and give us a word. Amen. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po. It's always a privilege to stand behind this pulpit at it's good to be back. Salamat sa Panginoon. Ano po? Sa nakabalik po muli. Okay, Jeremiah chapter 5. My prayer is for me to be a blessing. Of course, the message ay to be a blessing sa bawat isa po sa atin, to be an encouragement. At nawa ay makita po ng bawat isa, especially the men, na ang bawat isa po sa atin ay meron po tayong mission na gagampanan. You are not here inside this auditorium para maging palamuti because this is not a museum. This is a church. And a church is a family. At kaya ka nandito, tinawag ng Panginoon. It's no accident na nandito ka ngayon. But ito po ay plano ng Panginoon because God wants you to involve yourself pagdating sa gawain ng Panginoon. Jeremiah chapter 5, verse number 1. Sabi po ng Biblia, "Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see now, and know, and seek in the broad place thereof, if ye can find a man, just a man." God is not looking for men, but a man. "If there be any that executed judgment and seeketh the truth, and I will pardon it. And do they say, the Lord liveth, surely they swear falsely. O Lord, are not thine eyes upon the truth? Then hast thou hast stricken them, but they have not grieved. Thou hast consumed them, but they have refused to receive correction. They have made their faces harder than a rock." Pwede pala yan, pinatitigas yung mukha. "They have refused to return." Mga kapatid, ito po ay kalagayan ng Jerusalem bago po ibuhos ng Panginoon, yun pong kanyang puot doon sa Jerusalem. But bago po binigay ng Panginoon yung kanya pong punishment sa Jerusalem, tinawag niya si Jeremiah. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, "Jeremiah, you look for a man, just a man. Hindi ko hinahanap yung 2, 3, 4, 5, 150 or what. Your mission is to find a single man. A man that executed judgment, who seeketh the truth. Yan lang hahanapin mo, and then I will pardon the land." Do you understand, mga kapatid? Ngayong gabi, maybe you are the Jeremiah na tinatawag ng Panginoon. But listen carefully, ang hinahanap ng Panginoon, ay ang tinawag ng Panginoon kay Jeremiah, ang mission ni Jeremiah is to look for a man upang ipardon niya yung city ng Jerusalem. At ngayon pong gabi, yan po yung pag-uusapan po natin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Salamat po sa aming mahal na pastor, Panginoon, for giving me a chance, a privilege to stand behind this pulpit, to share your blessing, Panginoon. At yung gawain doon po sa kabangkalan. Dalangin ko po, Panginoon, na please make me a blessing. Your words, Panginoon, ay maging encouragement sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga testimonies, awitan. Salamat sa mga nakita po namin, narinig namin. Salamat po sa church na ito. Muli, Panginoon, ang pangalan nyo ang dapat na maitaas. Patawad sa lahat ng aming kasalanan. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Jeremiah was known as the weeping prophet because he wept over Jerusalem. In fact, ang sabi po niya sa Jeremiah chapter 3, in verse number 1, ang sabi niya, "I am the man that hath seen affliction by the rod of his wrath." Nakita niya kung paano na pinarusahan ng Panginoon yung kanyang mga kababayan, yung mga Israelites. Pero bago po nga nangyari po yan, ay tinawag ng Panginoon si Jeremiah para magbigay ng warning sa mga tao.
Sabi ng Panginoon, Jeremiah, run! Dagan ba? Dagan! Hindi ka maglalakad. Takbo, Jeremiah, takbo! To and fro, to and fro, to and fro. Bakit? Naghahanap ka ng isang tao. There is a sense of urgency dito sa pagkakataon pong ito. Bakit? The wrath, yung punishment ay ibubuhos ko na doon sa tao. But I need just one man. Nandito na, the punishment was at the door. Hawak-hawak ko na yung punishment sapagkat yung mga tao, they refuse correction. They refuse to return. They refuse to repent. Ayaw na nila sa akin. And so, nagagalit na ang Panginoon. But Jeremiah, you are the man commissioned by me na maghanap ng isang tao lang dyan sa Jerusalem, and I will pardon Jerusalem. That's why Jeremiah, run, 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 run. Huwag ka magpakaangkang. Jeremiah, tinrain kita, hindi para maglakad. Tinrain kita para tumakbo. Tinrain kita hindi para magbabagal-bagal. Tinrain kita para maging mabilis sapagkat yung punishment ay malapit nang ibuhos sa iyong bayan. And God put a burden sa puso ni Jeremiah sapagkat mahal niya yung kanyang mga kababayan. At nakita niya, mga kapatid, yung condition ng Israel. Israel was devastated. Merong famine na kung saan niluluto na nila yung kanilang sariling anak para lang sila mabuhay. Merong death all over the place. Jerusalem was ruined. Ganyan po yung kalagayan ng Jerusalem. In fact, yung mga tao doon sa kalsada ay habang sila naglalakad, sila ay bumabagsak na lang at namamatay dahil sa tindi ng gutom. Sabi ng Biblia, they are skin and bone. Gutom na gutom sila, pero wala silang makain sapagkat there was a great famine in the land. Spiritually speaking, do you understand ang kalagayan ng ating pong society? Do you understand na ang tao po, hindi po edukasyon ang sagot sa problema ng tao. Hindi po yung kanyang position or possession. It's not through education, it's not through position, it's not through possession ng tao, but there is one solution, and that is through one person, the person of the Lord Jesus Christ. At yan po yung kailangan ng tao na marinig po nila. Sabi ko noon, nung ako po ay pumunta doon sa Kabangkalan, sabi ko, Panginoon, bakit dito niyo ako tinawag? May Baptist church dito. May Baptist church dito. May Baptist church doon. May Baptist church dito. Ano pang gagawin ko dito, Panginoon? Ang lalaki ng mga building nila, ang gaganda ng mga facilities nila. Ano pang gagawin ko dito? Halos lahat siguro na-saturate na nila yung buong lugar. Bakit dito nyo pa ako tinawag? But do you understand? Who am I to question God? Dito kita tinawag, then dito ka mag-serve sapagkat meron akong ipagagawa sa iyo. Wala akong pakialam kung merong 100 dyan. Wala akong pakialam kung merong 50 na tao dyan. Ang kailangan ko lang ay isang tao. And that man may be you. Alam niyo ba, napaka-passive natin pagdating sa pangangailangan ng tao spiritually? Oh, ang gaganda ng suot ng mga kalalakihan, naka-necktie, nakabarong. Walang masama po dyan. Maganda yung building, air condition. Hey! Listen, young people, full-time staff, graduates of Philippine School of Scriptures, the mission is calling you sapagkat eto maaari yung iyong comfort zone, pero merong lugar, maaaring doon sa lugar mo ay maraming taong nangangailangan na kung saan ibubuhos na ng Panginoon yung kanyang puot. Ang kailangan lang niya ay isang Jeremiah na tutugon na maghahanap ng isang tao para i-pardon ng Panginoon yung lugar na yan. But what are we doing? Sometimes, ang galing natin sumigaw, Amen! Raising up the Bible, Amen! Pupunta ka doon sa area, hindi ka nilagay ng Panginoon sa area para tumambay sa bakery.
Hindi ka inilagay sa area para pumunta sa bahay ng miyembro at doon ka magmeryenda maghapon. Ha? Hindi ka inilagay doon sa area para magpaikot-ikot ka doon at malaman mo yung mga pangalan ng street. Hindi ka inilagay doon sa area para kopyahin mo yung mga nakalagay na pangalan doon sa barangay hall at ipipresent mo sa leader mo, ito yung aking salt swan. You are called by God and put you in that area to find a single man, just a man who executed judgment and seeketh the truth, sapagkat ang kailangan ng tao ay pagkakilala sa Panginoon. Pumunta po ako sa mga kapulisan. Tapos, ang unang tanong sa akin, Sir, miyembro po ba kayo ng SWIM? Kasi yun yung organization. Yung mga guys, sabi ko, hindi po. Sir, kasi meron kami ditong ganito, guys, sabi ko, hindi ko po kailangan ng organization. Tinawag po ako ng Panginoon, hindi po ng organization. Pinipresent ko po yung letter, ito po yung plano ko, ito po yung nakikita ko by the grace of God na kailangan ng ating mga uniformed men. Pinresent ko po doon, nag-call ako sa hepe, doon sa chief of police. Sabi ko, sir, ganito, just give me 30 minutes. 30 minutes lang, every formation. Pupunta ako dito before the formation. Sabi niya, sige, punta ka lang dito, pastor. Punta ako doon every Thursday morning, bago sila mag-formation. Punta ako, and then, mag-share. Nag-share po ako, my goodness, mga kapatid, for 2 years, wala akong naging bisitang pulis. Pero marami akong picture sa pulis. Matindi, no? Kasi pagkatapos may picture yan eh. Tapos pasa doon sa kung saan-saan. Sabi ko, grabe naman. Sa totoo lang, mga kapatid, nadi-discourage na ako eh. Discourage talaga ako. And then hanggang sa dumating po yung army. Bible study uli sa Bible study sa army. At salamat sa Panginoon, mga kapatid, during the time na merong ibabaptize. Walang baptistry. Yung backhoe. Yung, anong tawag ba dyan? Yung bucket ng backhoe. Nilagyan ng maraming tubig, doon binaptize. Merong 4 na baptize. Sabi ko, basta't may lubog sa tubig. Sige, okay yan. Naka-uniforme sila kasi after po yun ang Bible study. Pero naiwanan ko yung police kasi na-discourage ako. Parang, pambira, 2 years, wala man lang ako naging bisita. Pero alam niyo po, ito yung maganda, isang araw. Nakita ko po sa plaza yung isang police. Habang nagwo-walking kami nung aso, ng umaga, nakita ko yung police. Sabi niya, Pastor, kailan ka pupunta sa amin? Parang gusto kong sagutin, ayoko na sa inyo. Kailan ka pupunta sa amin? Alam niyo mga kapatid, nasaktan po ako at napahiya ako. Ako yung supposedly magtuturo sa kanila para sila ma-encourage, pero ako yung na-discourage. Sabi ko, Panginoon, parang ang feeling ko, parang ako ata yung pumalpak ka. Sabi ko, sige, babalikan ko kayo. Do you understand, mga kapatid? Yung isang pulis na yon na nagsabi sa akin, Pastor, kailan ka babalik sa amin? Yun po yung nag-encourage sa akin na akala ko wala silang napapakinggan for 2 years. Akala ko wala silang naririnig for 2 years mula salita ng Diyos. But do you understand, mga kapatid? That one policeman nagsabi sa akin, kailan ka babalik? It means na meron silang natututunan at merong nangyayari doon sa bawat Bible study every Thursday morning. Minsan ang dali nating i-give up yung tao. Sapagkat nagkamali at parang wala tayong nakikitang pagbabago sa kanya. Pero sometimes hindi rin natin nakikita yung sarili natin na tayo nga hindi nagbabago, sila pa. Di ba? Ako yung may dala-dala ng Bible. Ako yung may mensahe
na dapat ako yung unang babaguhin ng mensahe na ito. Pero gusto ko yung mensahe mabago kayo, pero hindi ako mababago. That's hypocrisy. Salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Ang kailangan lang is just one man. Just one man. A condition of Israel physically is the same condition of man spiritually. Because of rebellion, because of rejection sa Panginoon. Alam niyo po, si Paul nagsabi in latter days, in Timothy, book of Timothy, sabi niya, now the Spirit speaketh expressly that in latter times, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Mismong si Pablo na apostol, sinabi niya, pagdating ng araw, marami ng tao ang hindi makikinig ng salita ng Diyos. And we are living dyan sa panahon na yan, mga kapatid. That's the reason why ang hirap na po na mag-share ng tao, ang hirap nang magdala ng tao sa church, ang hirap na po na ang tao ay paupuin mo dyan para makinig ng salita ng Diyos. But do you understand? Hindi po yan ang panawagan natin. Ang panawagan natin is just a man na maghahanap tayo ng men. I don't care kung sino yan. Wala akong pakialam kung anong position yan. Wala akong pakialam kung anong possession yan. Wala akong pakialam kung mayaman yan o mahirap yan. Kung siya yung man na hinahanap ko, then he is the man para ang lugar na yan ay patawarin ng Diyos. Minsan po, bago po kami doon sa Kabangkalan, meron pong isang dating PSS student po dito. Dati po, galing ng Marikina, tas alam niyo naman nangyari, yung iba nakakaalam na huminto po sila. Tumawag po sa akin, sabi niya, Sir, nasa Negros na pala kayo. Sabi ko, oo, nandito kami sa Kabangkalan. Sabi niya, Sir, yung tita ko ay nasa Kabangkalan. Galing siya ng Hong Kong, magbabakasyon siya for 2 weeks sa Kabangkalan. Sabi ko, saan sa Kabangkalan? Sinabi niya yung address. In short, hinanap namin, natagpuan namin. Mabait naman po, pero do you understand na hindi po yun nakarating sa church? Baptist na siya sa Marikina, galing siya ng Marikina, nagpunta ng Hong Kong, nagbakasyon uli sa Kabangkalan sa Negros. Hindi nakarating sa church. Pero mabait po mabait po talaga. Pero hindi po namin naging bisita sa church. Pero alam niyo po mga kapatid, yung kapitbahay nakarating. Yung kabilang kapitbahay nakarating din. Hanggang sa naging area namin yung community. Bago lang po kami doon. So sabi ko sa Panginoon, no, maaaring ang purpose ng Panginoon, hindi yung tita niya. Ang purpose ng Panginoon, yung mga taong nakapaligid doon sa kanila. Hanggang meron pong isang pamilya na nanatili at yung anak po ng pamilya po na yon ay ngayon ay miyembro na po ng choir. At yung isang anak niya na babae ay nagtrabaho dito sa Maynila. Alam ko nakarating po na in-endorse namin dito, nakarating dito, pinasundo pa namin kay Ate Eda at kay Ma'am Charina kasi dyan lang nakatira sa gate 3. Do you understand, mga kapatid? Maaring yung nasharean mo ngayon, maaring hindi mo yan madala sa church. Pero siya ang magiging daan para meron kang makilala na iba pa, sapagkat ang puntirya ng Panginoon, that man, yang tao na yan ang magiging daan para yung whole community ay makakilala sa Diyos. Alam niyo po, napasama ako doon sa mga army, akyat kami ng bundok. My goodness, akala ko, kaya ko pa eh. Sabi ko doon sa isang PFC, yung private, sabi ko sa kanya, nung sinubukan yung akyatin yan, gaano kayo katagal naglakad? Sabi niya, ano pastor, sa amin 30 minutes. Ilang taon pa lang siya? 21 ata? 30 minutes? Paano na ako? Tapos hindi ko man alam na akyatin pala na bundok. Naka-leather shoes ako. Kasi nga magpipreach ako eh. Leather shoes, nakabarong pa ako. Tapos dala ko yung Bible ko pa na malaki. Akyat. Tapos ang aakyatan namin mga kapatid, ang pinakahagdanan namin, mga limestone. Yun doon ka tatapak sa mga limestone. Akyat.
Talagang halos umaabot yung tuhod sa baba. Sabi ko doon sa isang PFC, hindi ba wala ba tayong station? Pero sa totoo lang, habang nagsasalita ako, wala ba tayong station? Grabe po yung akyat. Pero alam niyo po mga kapatid, salamat po sa Panginoon. Pagdating po namin doon sa taas, nakita ko po yung community, nag-preach po ako doon, at tumanggap po sila sa Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, maaring hindi na ito gaanong naaabot ng missionary. Pero it is my privilege na makarating ako sa lugar na ito. May pinuntahan kami, sumunod na kabilang bundok naman. Meron po doong elementary school na ang kanilang population noon ay umaabot ng 200. Pero 2025, noong 2025, nag-decrease po yon into 60 to 70 yung enrollees. Bakit po? Every week, may namamatay. Kasi nga, may mga nice people around. Natakot yung mga magulang, yung mga parents. Ang ginawa ng mga parents, ibinenta yung ibang mga kubo-kubo nila, doon sila sa baba, doon in-enroll yung kanilang mga anak. Sabi ng principal, nakausap ko yung principal, miyembro po ng Seventh Day. Sabi ko sa kanya, sir, gaano karami dati yung estudyante dito? Sabi niya, pastor, marami dito dati, masaya kami dito. Pero dahil sa takot, itong taon na to, that was 2025, maraming hindi nag-enroll kasi halos weekly na lang may natatagpuan na patay diyan sa kalsada. Grabe po yung akyatin, nakatirik talaga yung aakyatin mo. Tapos ang liit-liit, saktong-sakto lang yung 6x6. Yung gulong na 6x6. Sa kabila pa, bangin na. Bangin na sa kabila. Buti sana kung straight, hindi. Paliko-liko pa. At least, buti magaling yung driver. Doon. Sabi ko doon sa principal, sabi ko, sir, paano kayo ngayon halimbawa bumababa dito? Kinakailangan ay magkukuha kami ng habal-habal. Yung motor. 200 ang bayad mula sa school papunta ng palengke. 200 ang habal-habal. Sabi ko, paano pag walang habal-habal? Baktas. Lakad. Pababa. Sabi ko, paano yun, sir? Pag inabot kayo ng gabi, doon kami sa baba lang matulog. Hindi kami magpapaabot ng gabi sa kalsada. But do you understand, mga kapatid? Habang nag-share pa ako doon sa mga bata, nagkukwento ako patungkol kay David, doon sa mga bata. Nakikita ko sa peripheral, ko lang sa gilid-gilid, may mga tao, nakaupo, nakaganon lang. Pag in-approach mo, lalayo sa'yo, ayaw, bibigyan mo ng tracts, hindi tatanggap, lalayo. Pero alam nyo mga kapatid, salamat po sa Panginoon. Nung nandun sila sa tindahan, nag-ipon-ipon sila, bagamat grabe yung sigarilyo. Pero nung pinuntahan ko, at sineran ko ng gospel, sabi nila, dati rin kami dyan eh. Sabi ko, ano pong church? Pwede ko bang banggitin dito, sir? Dati rin kami dyan eh. Anong church? Sa Alliance kami. Sabi, talaga po. So, kilala niyo na po ang Panginoon. Sabi, kilala namin. Yan. Pero, of course, sa Ilonggo po yun. Medyo naiintindihan ko lang. So, kilala namin. So, sabi ko, meron po bang church dito? Hindi sumagot. Meron po ba dito sa Sabi nung tindera, nung umalis na yung mga sabi niya, Pastor, meron doon sa kasalikod. Nasunog. Sabi ko, talaga, nasunog? Hindi ka sinunog? Do you understand, mga kapatid? Pero sa mga ganong lugar, sino ang magtsatsaga? Kung walang tinawag ng Panginoon, just like Jeremiah, na pinagtsagaan ni Jeremiah yung Jerusalem, kahit na yung Jerusalem ay napaka-rebelde. Now, listen carefully. Kayo mga nag-aaral sa PSS, maaaring tinatawag kayo ng Panginoon. I don't know kung saang lugar, pero wag mong patitigasin yung puso mo, sapagkat ang blessing ay nasa pagsunod. Noon, sabi ko nga, patutuo po sa inyo, ayoko maging pastor.
Sabi ko kay Pastor Hill, nung kinausap niya ako, sabi ko, Sir, gusto ko lang maging evangelist. Gusto ko lang maging katulad ni Sir Dandan. Oh. Gusto ko lang maging evangelist. Parang hindi ata ako tinawag maging pastor. But do you understand, mga kapatid? Nagkamali ako. Kasi hindi naman ako ang tumatawag sa sarili ko eh. Ha? Maaaring ngayon may pinagmamalaki ka at ayaw mong tumugon sa panawagan kasi may trabaho ka pa. Maaaring ngayon ay hindi ka tumutugon sa panawagan kasi ang feeling mo, kampante na ako dito, okay na yung business ko, okay na ganyan-ganyan. But let me tell you something, maraming lugar na nangangailangan ng isang totoong preacher na maghahayag ng salita ng Diyos. It takes one man to obey God at yung buong community ay maliligtas. Listen, it takes one Noah to build the ark. It takes one Abraham to follow the Lord, to conquer Canaan. It takes one Moses para maialis yung mga Israelites doon po sa pagkakaalipin sa Egypt. It takes one Joshua to be a successor of Moses. Ang kailangan ng tao, ang kailangan ng Diyos is just one man. And that man may be you. Kailan ka tutugon? Salamat sa Panginoon. It takes one Pastor Hill to build, sa biyaya ng Panginoon, to build this kind of great ministry. I could just imagine, mga kapatid, noong araw na nakikita ko pa noon, bago-bago ako dito sa church, tandang-tanda ko po, dyan ako banda nakaupo. Dyan po ako banda nakaupo. Nung unang-una na punta ko po dito, the preaching. Ang title po ng preaching, Who Touched Me? Who touched me? It's all about a woman with an issue of blood for 12 years. Nandyan po ako and then gulat na gulat po ako sapagkat yung mga lalaki, hawak-hawak nila yung Bible, tumatayo dyan sa may upuan, itinataas yung kanilang mga Bible. Amen, amen, amen. Sabi ko, anong church to? Anong church to? Pero sabi sa akin, yung nagdala sa akin, basta attend ulit tayo next Sunday. Attend ulit tayo next Sunday. Attend kami uli next Sunday. Sabi ko, pambihira naman. Ganun pa rin. Nagtatayuan pa rin yung mga lalaki. Tapos pinapalo yung Bible. Amen, 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 amen. Sabi ko, ganun ba talaga? Kailangan bang paluin yung Bible? Ganyan ba talaga? Papaluin ba talaga? Pag hindi ba pinalo yung Bible, ano ka na? Karnal ka? Tapos nakikita ko yung mga kalalakihan tumatayo diyan sa pulpit, sa pew. Itinataas yung Bible, sumisigaw ng amen. Oh, sabi ko, ibang church nga ito Tuloy-tuloy, umaattend po kami. Umaattend po ako hanggang mapasama po ako doon po sa iba Sambales, sa may family camp. The preaching is dead or alive. And that night, sabi ko sa Panginoon, this is the church where I belong. This is my family. Pinalapit ni Pastor, after ng preaching niya, pinalapit ni Pastor yung mga kalalakihan, yung mga tao, and then sabi niya, kamayan niyo yung inyong mga pastor. Hindi pa ako, during that time, member ng CSI. Pero lumapit po ako kay Pastor, kinamayan ko po siya. It takes one man to stir up another man. Isa lang. At salamat sa Panginoon. Yung isang tao na yon na nakaupo dati doon, 26 years ago, ngayon nandoon po sa kabangkalan. 26 years ago, that was year 2000, mga kapatid. Nung ako po ay nakarating po dito. The same pastor na nag-preach ng Who Touched Me is the same pastor na nagsabi sa akin, puntahan mo yung kabangkalan.
At salamat sa Panginoon mga kapatid. Nung una, nagsimula kami doon, I think 16 lamang yung attendance. 16. Sabi ko, paano to? 16, mabubuhay ba tayo dito? Natural, soul winning, soul winning, soul winning. Tapos unang-unang soul winning namin, doon lang kami sa may likod. Yung unang-unang bahay na in-approach ko, mga aso pa, meron po doon sa tubuhan, sa gilid ng mga tubuhan, meron po mga parang kubo-kubo. Kasama ko si Migs. In-approach ko yung bahay, ang daming aso, pero sabi ko hindi, kung tinawag ako dito ng Panginoon, hindi ako kakagatin ng mga yan. Tapos, tagbalay. Ibig sabihin, tao po. May lumabas, mga bata. Mga bata, mga juniors. Sabi ko kay May, sige, sharean mo yung mga bata. Tapos doon ako sa isa sa tito. Pagkatapos po naming ma-sharean, yung tito po, dalaman ko, may pwesto sa palengke, nagtitinda ng gulay. Wow, libre ka gulay ah. Oh. So nandoon nagtitinda ng gulay. Yung mga bata, mga kapatid, na-sharean po doon, in-invite sa church, wala pong kuryente yun, mga kapatid. For how many years na nandun sila, wala silang kuryente. Ang tubig nila galing lang doon sa balon. Sunday, kina-Sunday yan, sinundo po namin yung mga bata. Nagmamadali sila, excited sila. Kuha ng tubig doon sa balon, yung galon na pinutol lang yung pinakanguso. Tapos may tali, ganun-ganon sila ng tapos buhos, tapos yung bar soap yung bar na panlaba, yun ang ganyan. Tapos pagkatapos doon, buhos uli. Okay na, diretso uli doon sa bahay. Bihis. Tapos hindi pa nakasuklay, ganun-ganon lang yung buhok. Isakay sa tricycle, sakay. Do you understand, mga kapatid? Yung mga bata na yun, yung isa po doon ngayon ay first year sa PSS. Classmate po ni Migs. Second year na sa pasukan. Do you understand, mga kapatid? Kung ano po yung magagawa ng isang tao. Kaya sabi ko po sa mga Sunday school teacher, huwag niyong memenusin yung mga batang tinuturuan nyo. Maaari ngayon, hindi yan nakikinig sa inyo, pero hindi nyo alam pag tinawag yan ng Panginoon, baka mas marami pang kaluluwa ang maliligtas sa pamamagitan ng bata na yan. Matrain lamang yung bata na yan na matutong sumunod sa Panginoon. Malaki ang magagawa niyan sa gawain. He might be, maaring hindi siya maging pastor someday, maaring hindi siya tawagin na maging great evangelist someday, pero who knows kung iyan ay magiging isang mabuting politician, magiging isang mabuting businessman, magiging isang mabuting empleyado na siya ay gagamitin ng Panginoon para mag-support sa church. Do you understand na sa mga Sunday school teacher, hindi nyo alam baka nagmumold na kayo ng next mayor? Next pastor, next Sunday school teacher, next preacher, next usher, next security. Di ba? Hindi natin alam. Kaya nga hindi natin pwedeng tuldukan ang buhay ng tao hanggat hindi pa dyan tapos ang Panginoon. And then, alam niyo po mga kapatid, dumating po yung pagkakataon na nag-GNC, mga bata, nandiyan, meron pong isang pumunta po doon sa atin, grabe yung kanyang problema. Halos, hindi nyo po makausap. Grabe yung depression. Naloko ng laking halaga na dapat sana ay may paglalaanan sila doon pero dahil nga na-scam, halos hindi makausap. In-invite sa church, nakarating po sa church, pero parang ganun din po, halos hindi siya makausap. Kahit na magpakengkoy-kengkoy ako doon, nagpatawa ako, the same yung expression niya. Walang reaction. Because of the burden. Grabing heaviness.
Hanggang sa yung nanay niya, nag-text na, pwede bang puntahan niyo dito yung anak ko kasi natatakot ako na siya lang mag-isa. Pinuntahan po namin, kasama ko yung isang men, tsaka yung ibang ladies, binisita namin, ganun pa rin. Ang hirap kausapin. But do you understand yung miracle ng Panginoon? First mission anniversary. Umattend. Habang inaayos ko po yung iba, hindi ko siya napansin, nakaupo. Nakaupo lang siyang ganyan. Habang inaayos ko yung ibang mga gagamitin for the anniversary. Sinabi niya sa akin, Pastor, nakangiti. Ako naman ang ngayon sumimangot. Kasi nagulat ako eh. First time ko yon na nakita siya nakangiti. First time ko nakita na siya nakangiti. Sabi ko, wow, amen. Kamusta? Ganyan. Alam niyo mga kapatid, to cut the long story short, second year na po siya ngayon sa PSS. Kasama po natin siya ngayon. Nandiyan po si Jessica. You see, mga kapatid, may ginagawa po yung Panginoon. Sometimes we are passive doon sa miracle ng Panginoon sa buhay natin. Kasi ang akala nating miracle ay yung magpapaulan pa ng pera, magbibigay pa ng ginto. Pero yung pagbabago ng buhay ng tao was a great miracle. Jeremiah, run! Run, Jeremiah, run! Dagan, Jeremiah! Huwag kang maglakad lang, huwag kang pabagal-bagal. Maraming tao nangangailangan sa labas. At ikaw lang ang inaantay, Jeremiah. Huwag kang magpakaangkang. Inaantay ka nilang mag-preach. Inaantay ka nila na pumunta sa kanila and to share to them the gospel. Do you understand, mga kapatid? Yung panawagan ng Panginoon, it's not by might. Hindi po dahil sa kami ay magaling. Hindi dahil sa ikaw ay malakas. Hindi dahil sa ikaw ay mabuting tao. Pero salamat sa Panginoon, mabuti ang Diyos sa buhay mo. At ngayon po, kasama namin yung buong pamilya niya. Kasama namin yung 2 pamangkin niya na young people. Mag-o-observe sa Bible school. Tayo. Yan. Yan, tatlo sila. Yung lalaki pong isa, criminology student po yan. Yung isa po, kriminal. Hindi, mga pamangkin po niya yan. Kasama rin po namin mga kapatid, yung nanay at tatay niya, tsaka yung ibang mga kapatid niya. Do you understand? Thank you. Yeah. Tayo ka na. Sige, tayo lang kayo. Hindi po kasama ngayon. So, sige lang, okay. Yung lugar po nila, hacienda po yun, sapagkat yung tatay niya ay dati nagtatrabaho sa tubuhan. Tapos binigyan po sila ng, dahil matagal na nagtatrabaho, binigyan sila ng portion ng lote. Hindi na po sila sa Kabangkalan. Yung katabing municipality na po ng Kabangkalan, municipality ng Ilog. Doon na po sila. And then mga kapatid, yung pinsan niya, naalala ko po noon, meron po siyang pamangkin sa pinsan. Nagkawendang-wendang rin po ang buhay. Na-depress. Nag-share pa kami doon. Na-sharean ko pa yun. Pero hindi po nagpatuloy. Pero yung kapatid noon ay tinuturuan sa GNC. Hanggang graduation, yung kapatid nung teenager na yon, very active sa GNC. Hanggang sa graduation ng GNC, ayaw payagan ng nanay. Sabi nung nanay kala Ella, nung sinusundo nila Ella, hindi kami Baptist, Katoliko kami. Hindi kami Baptist, Katoliko kami. Umalis sila Ella, pinabayaan. Mga kapatid, ilang buwan lang nakalipas. Yung anak niyang babae, suicide. Na-depress. Sobrang, ang problema ay lalaki. Na-depress. Yung kumot, itinali sa liig. Habang yung baby, yung anak niya na baby, nakatingin sa kanya. Pinigti niya yung sarili niya.
Sabi nung nanay, nung nag-funeral service ako doon, sabi nung nanay, yung anak niya, pwede naman sanang tumungtong doon sa upuan kasi abot naman ng paa niya yung upuan. Pero hindi ginawa. Talagang decided siya na magpakamatay. Nag-funeral service po ako doon. Nag-share po uli ng gospel doon sa buong community. Bagamat ayaw sa amin ng mga pari doon. So nag-share po ako. Alam niyo po mga kapatid, salamat sa Panginoon. Yung pamilya na yon active po ngayon sa church. Sabi sa akin nung nanay, sabi niya, buti na lang nakilala namin yung church. Siya rin po ang dahilan kung bakit nakarating po sa church. You see, may ginagawa po ang Diyos. Ang tanong kung anong ginagawa natin. Ang daming lugar na nangangailangan ng preacher. Ang daming lugar na nangangailangan ng salita ng Diyos. That's why ang command ng Panginoon kay Jeremiah, Jeremiah, run! Takbo, Jeremiah, takbo! Mga kapatid, magaling lang tayo minsan na sumigaw ng amen. Pero pagdating sa involvement, wala tayong involvement sa gawain. Mga kapatid, may area kami doon sa gitna mismo ng tubuhan. Lalakad ka, I think mga 200 to 300 meters sa gitna ng tubuhan. Sa kainitan ng araw. Sabi ko, kung yung mga tao nga dito, nagawa nila yan eh. How much more tayo na tinawag ng Panginoon? Hindi tayo pumunta ng kabangkalan para uminom ng glutathione at magpaputi. Tinawag tayo ng Panginoon para maghanap ng mga kalalakihan na mag-i-involve sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para maglagay ng mga kung ano-anong cream. May day cream, may night cream, may ice cream, kung ano-ano pang ilagay mong cream dyan. Para lang maging maganda yung cuties mo. Pero salamat sa Panginoon, alam ko yung panawagan ng Panginoon na tinawag kami ng Panginoon sa lugar na yan. Para maghanap ng isang tao na someday mag-i-involve sa gawain ng Panginoon. Maaaring isa lang siya, maaaring siya lang, pero hindi mo alam kung anong magagawa ng isa na yan. Alam niyo po, salamat po sa Panginoon na ang tao po may solusyon pa rin sa lahat ng problema. No? Kahit saang lugar ka pumunta, iisa lang naman, common denominator, ang problema ng tao. Kasalanan. At wala nang ibang solusyon sa kasalanan, kundi ang persona ng Panginoon. It cannot be solved by your education. It cannot be solved by your position, your possession, your profession. But it can be solved by just one person. And that is the person of the Lord Jesus Christ. And do you understand? Yan ang lamang mensahe ng daladala mo ngayong Bible. Sayang yung Bible mo. Ang mahal-mahal. Ang mahal-mahal ng Bible mo. May pangalan pa yan. Thomson, Life Application, Cambridge, Oxford, Concord, kung ano-ano pa ng pangalan yan. Ang mahal-mahal. Pero kung yung Bible mo na yan ay hindi magagamit sa ministry at hindi makakatulong para lumago ka spiritually, parang ordinaryong libro lang yan. Bumili ka ng Bible hindi para i-display sa altar. Bumili ka ng Bible hindi para basahin lamang ng alikabok at ng ipis. The Bible is not for insects. The Bible is for men. Kaya ka binigyan ng blessing ng Panginoon ng ganyan para gamitin mo upang maraming tao makakilala sa Diyos. Young people, listen. This coming May ay magkakaroon po kami ng aming second Summer Youth Conference. At nung una, last year, nagpaalam po ako kay Pastor, it was February, may pasok pa. May pasok pa. So sabi ko sa mga estudyante, nagkataon pa na exam
Exam week. Sabi ko sa mga estudyante, no, hindi. Hindi ko babaguhin yung schedule. It's time for you to test your faith. Sabi ko sa kanila, mag-register kayo kung pupunta kayo. Kung nagdududa ka, it's up to you. Pastor, kasi exam namin yan eh. Ganito eh. Ganito eh. You have all the excuses, no problem. Sa'yo yan eh. Pero alam niyo po mga kapatid, yung aming, halimbawa po, bukas yung aming event, yung simula ng event. Ngayong gabi po, at 10 o'clock ng gabi, nagpasa ng memorandum yung government ng Kabangkalan. Walang pasok bukas. It is a rare na pangyayari na 10 o'clock in the evening, magpapasa ng memorandum yung Kabangkalan na 10 o'clock na ng gabi na kinabukasan walang pasok. Sabi nung iba, Pastor, attend na ako kasi wala kaming pasok bukas. Oh, kasi nalaman mo wala nang pasok. Kaya ka a-attend. Pero salamat sa Panginoon. Yung mga umattend po, nasabi na, di bali na. Mag-exam o hindi, parehas lang ang grade. Attend na lang. Alam niyo mga kapatid, karamihan doon, sila po yung kasama ko last year ng mga young people. Sabi ko sa kanila, ang pangarap ko someday, na-challenge po ako kasi noon, nung nabalitaan ko na merong church or churches, I think, churches sa Iloilo, na halos isang buong eroplano occupied nila. Grabe, nung pupunta sila dito sa Maynila, halos isang buong eroplano occupied nila, ang dami nila. Sabi ko, nangyari nga yan sa Iloilo, ba't hindi mangyayari sa Kabangkalan? Sabi ko, darating yung araw. Ganyan din ang gagawin natin. Pupunta tayo sa Fort Bonifacio, halos isang eroplano rin yung occupy natin. Kung pagkakatiwalahan tayo ng Panginoon. Then sabi ko sa kanila, sige lang, mag-pray lang tayo. Pray lang tayo. Kaya nga sabi ko, pupunta tayo sa Fort Bonifacio kasi gusto ko mag-observe kayo ng ministry. You observe the ministry. Bakit? Kung paano pinagpala ang Fort Bonifacio ng Diyos ng langit at lupa, the same God na sinasamba natin sa Kabangkalan, kung nangyari yan sa Fort Bonifacio, ay pwedeng mangyari rin sa Kabangkalan. Ang problema ay nasa atin na. Kung paano tayo magtatrabaho sa gawain ng Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, the same God na nagpapaulan sa mga wicked at doon sa mga faithful, isang Diyos na lumikha ng langit at lupa, is the same God na sinasamba sa Fort Bonifacio, is the same God na sinasamba doon sa Kabangkalan. Sabi ko sa kanila, pag pumunta kayo doon sa church, dito, o saan man, sabi ko, ang ilagay niyo sa mindset, okay, mindset, anong makukuha ko? Anong maiuwi ko sa Kabangkalan? Ano yung ministry na pwede kong kopyahin? Meron silang ganito, ganito rin, ganyan, ganito. Hindi tayo pumunta dito primarily para mamasyal. Nagpunta tayo dito para ma-revive. Napunta tayo dito para ma-charge. Napunta tayo, alam nyo mga kapatid, it's always a charging time para sa akin. Na mapunta po dito sa church. Makita ko po, of course yung aking pastor, makita ko po kayo. Salamat po sa Panginoon. O every opportunity na ako po ay nakakarating po dito. Pero mga kapatid, lagi nyo po kaming isama sa panalangin. May pagkakataon po doon. Si Ella, nag-aaral pa siya dito sa PSS nung ano ba yung sign language. Minsan nagkape po kami. Meron pong restaurant doon, kapihan sa gilid po ng burol. Pinuntahan po namin. Karamihan ng mga empleyado, mga pipi. Kaya pag nag-order ka, sasabihin na sa'yo, ang alam ko lang sign language, ganyan lang ang alam ko. Buti na lang si Ella, kahit basic, marunong siya. Sabi ko, kausapin mo, sharean mo. Ongoing po may mga order. Tapos, hindi po pwede. Nagpaalam kami, pwede ba pagbalik namin, bago kayo magtrabaho, papaalam lang namin,
may isi-share lang kami. Just 10 to 15 minutes. Paalam sa manager. Pumayag po yung manager. Bago mag-start yung trabaho. Sinera ni Ella. Hindi pa siya marunong nun, pamali-mali pa nga. Hindi ko alam kung pupunta nga ng langit yun eh. Sinera niya. My goodness mga kapatid, salamat sa Panginoon. Sabi niya, tumanggap naman daw. Hindi ko man naintindihan eh. Tumanggap naman daw. Alam niyo mga kapatid, meron, every time na pupunta kami doon, may kaibigan na kami. Makikita namin sila sa plaza, makikita namin doon sa baba, sa city proper, may kaibigan na kami. Do you understand mga kapatid? Now, hindi ko alam kung paano gagamitin yung pipi na yon. But do you understand? Maaaring ako, hindi ko alam yung plano niya. Maaaring ako, wala akong plano sa kanya. Pero sigurado ko ang Diyos may plano sa kanya. It takes one man. Just one man. Isang tao lang. Isa lang. Ang nire-request ng Panginoon, hey, Bible student, isa lang. Sabi nga ng mga kasabihan dito noon, hindi bali ng isa, basta totoo. Diba? Basta totoo lang. Mga kapatid, hindi mo pwedeng tawaran yung magagawa ng isang tao eh. Kahit na yung bata, hindi mo pwedeng tawaran yung magagawa nila eh. You see, sabi ng Panginoon kay Jeremiah, okay Jeremiah, nakita mo yung mga tao mo? Nakita mo yung mga kababayan mo? Namamatay na sila. Gutom. Uhaw. Sabi ng Jeremiah, Panginoon, anong gagawin ko sa kanila? Okay. Matigas kasi yung ulo nila eh. Ayaw nila mag-repent. They refuse to accept correction. They refuse to return. Sinasabihan mo na ayaw magpa-correct. Maraming baptist po ganyan eh. Tinuturuan mo na ayaw magpa-correct. So sabi ng Panginoon, yan ang kalagayan nila. Panginoon, patawarin mo sila. Okay. Just one man. Sabi ni Abraham sa Panginoon, Panginoon, paano po pag meron 50 sa Sodom and Gomorrah na righteous? Gugunawin mo ba? Sabi ng Panginoon, hindi. 45, hindi. 40, hindi. 30, 20, hindi. 15, hindi. 10, hindi. Pag may 10 ka nakita, hindi ko gugunawin yung Sodom and Gomorrah. Wala pong 10. 4 na nga lang sila, tumalikod pa yung isa. Do you understand mga kapatid? Kung gaano po katigas ang puso ng tao. Pero salamat sa Panginoon, hindi po tayo ang nagpapalambot ng puso ng tao. Salamat sa Panginoon, it's not the preacher na magpapalambot sa puso ng tao. It's the work of the Holy Spirit na ikaw ay convict sa narinig mong mensahe mula sa pulpito. Kaya pag narinig nyo po ang mensahe behind this pulpit, every time the man of God stand behind this pulpit at maririnig nyo po yung mensahe ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, huwag mo nang patigasin ang puso mo. Kinakailangan mong sumunod ka na. Alam nyo ba na malaki rin ang magagawa mo pag sumunod ka sa Panginoon? Malaki ang magagawa mo pag sumunod ka sa Panginoon. You see, lagi ko po sinasabi sa church, minsan po, hindi mahihit yung goal. Sabi ko, Panginoon, nag-pray naman ako. Ba't hindi nahihit yung goal? Of course, ang problema hindi sa Diyos. Ang problema sa atin, sa tao. Dahil minsan, ang pagsunod natin, kunyari lang. Ang pagsunod natin minsan, pakitang tao lang. Minsan nagba-Bible study po ako sa mga kasundaluhan. Tapos, kasi bago pa ako mapunta doon, dito, alam ko na yung sistema nila eh. Pag nagbago ng battalion commander, hindi na rin niya sila attend. Sabi ko noon kay Sir Bern, sabi ko, Sir, aalamin ko yung mga bahay ng tropa mo. Sabi ko, sige. So, Friday po yung Bible study. Yung ibang araw, hinahanap po namin yung bahay nila. Bibisitahin namin yung bahay nila. Pagpalit po ng battalion commander, siyempre may transition. Dati weekly. Yung battalion commander ay Katoliko. So, doon siya sa chaplain nila. Pero sabi niya, once a month na lang, pastor. Okay, sige, once a month.
So ang ginawa namin, doon kami sa mga bahay. Kaya may umaattend pa rin sundalo. Di ba? Mas matalino pa ba yung Katoliko sa Baptist? Natural, hindi Anak ka ng Diyos di ba? So salamat po sa Panginoon. May pamamaraan po Bibigyan ka ng pamamaraan ng Diyos. It is up to you to apply. Now, salamat sa Panginoon. Nung nandun po kami sa Kabangkalan, kailanman hindi po nagkulang ang Diyos. The blessing is always more than enough. Sobra-sobra po ang blessing. Yung may-ari po mismo, nung inuupahan po natin doon sapagkat Thursday night, Friday night, at Sunday lamang po yung gatherings po doon. Yung unang pagpasok ko, binisita namin yung may-ari. My goodness. Yung Santa Maria, kasing laki ko. Ang lalaki. Ang lalaki, pagpasok mo pa lang, diretso talaga pagpasok mo ng pinto, nandiyan agad. Nakatingin sa'yo, parang binabantayan ka nga Ang lalaki. Pero mababait po sila. Hindi po yung rebulto yung may-ari. Mabait yung may-ari. Kung may-ari nung inuupahan natin. Pag alis kami, nagpipray po kami. Hindi po kami umaalis doon na walang binibigay. Minsan, yung malaking bangus, kasi meron silang fish pond minsan hindi ko tinatanggap, pero sabi niya, hindi pastor, sa inyo yan. Baka meron pang beef dyan. Talagang napakabait po nila. Bibigay po talaga sila. Pero sabi niya sa akin, pastor, pasensya ka na kay talagang, Sagrado de Corazon de Jesus ba yun? Tawag yun? Yan talaga, kasi yan daw ang nagligtas sa kanyang buhay. Pero sabi ko, sige lang, paulit-ulit sinisharean po namin, binibisita namin, nagpipray kami. At sabi ko, isang araw, Panginoon, isang araw po marirealize niya kung sino ang totoong Diyos. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Actually, kung lahat ng ginagawa namin doon ay hindi tayo matatapos for 4 years na nandoon po kami. But what I'm saying is this, please pray sa gawain po doon. Napakalaki po ng Kabangkalan. In fact, dati po may Bible study pa po kami. Mula po doon sa city proper, 25 kilometers paakyat ng bundok. May Bible study pa po kami doon. Ang dami pang community. Ang dami pang lugar. Minsan, nung unang-una, kinabahan ako, nasa gitna na kami ng tubuhan. Tapos burol. Sabi ko, may tao pa ba dito? Sabi nung nag-guide sa amin, meron pa pastor, doon banda. Talaga? Mula doon sa kalsada, 9 kilometers pa papasok. Kabilaan ang tubo, ang daanan, isang tao lang, parang ganyan. Sabi ko talaga, pagdating namin sa dulo, may elementary school nga. Meron nga. Kaya sabi ko, nakakatuwa na kahit saan kami pumunta, may tao. At salamat sa Panginoon kung tinawag ka ng Panginoon hanggat may tao. Hanggat meron tao, meron kang masisharean at meron kang i-minister. Salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Now, listen. Napakapalad niyo po na nandito po kayo at sagana kayo ng kinakain spiritually. Pero wag naman sana kayo maging passive sa kinakain ninyong masarap na parang wala ng lasa. Na minsan tinutulugan nyo na lang habang kumakain kayo. Nakakita na kayo ng bata na antok habang sinusubo yung kanin na tutulog. Minsan ganyan na po yung kalagayan ng maraming Kristiyano sapagkat matagal ka na sa church, immune ka na sa heart preaching, immune ka na sa salita ng Diyos, immune ka na sa ganitong ministry. Minsan parang walang lasa na sa'yo yung salita ng Diyos. But let me tell you something, pag pumunta ka doon sa bundok, doon mo marirealize, salamat sa Panginoon, nanggaling ako sa CSI. Doon mo marirealize kung gaano kasarap yung kinakain mo dito. Pagdating doon sa bundok, nganga ka na lang. Pag wala kang baon, tulala ka na lang doon. Hanggang sa mag-compromise ka na lang. Tapos ayaw mo pang mag-connect.
sa church. Anong gagawin mo niyan? Akalain mo, tinawag mo pang mother church, ayaw mo mag-connect. May pa-mother ka pa. Do you understand, mga kapatid? Kaya salamat sa Panginoon, nandito ka ngayon. Samantalahin mo yung pagkakataon na kumakain ka ng masarap. Maaaring hindi mo pa kailangan ngayon. Kasi okay ka pa eh. Pero pag may problema ka na, diyan mo marirealize. At hindi mo pwedeng sabihin, pinreach na ba ni pastor yan? Pinreach na yan, matagal na, tulog ka lang. Kaya ka na-open ngayon. Do you understand kung bakit ka na-open? Nakalimutan mo yung pinreach dito na solusyon sana sa problema mo. Because we're passive doon sa ating mga naririnig. Pero salamat po sa Panginoon, pagdating ng araw, marirealize mo, wow, eto na yung sinasabi ni pastor. Pag nagsimula ka ng lumuhod at umiyak, Panginoon, bakit ganito? I-remind sa'yo ng Panginoon, oh, eto yun. Di ba narinig mo na yan? Di ba? Narinig mo na, te? Ilonggo rin yun ng Panginoon eh. Te, paano mo nabal ang ilonggo ko? Sa color ng necktie? You see, mga kapatid, salamat po sa Panginoon. Huwag niyo pong sasayangin yung mga naririnig niyo. I am a living testimony. Isang araw, hindi ko naman sinasabing mawawala ka dito, pero isang araw kung saan ka man tawagin ng Panginoon. When God will someday say to you, run! Wala kang magagawa, but you have to run. Seek and look for a man who will execute judgment and seek it the truth. Pag isang araw tinawag ka ng Panginoon, maaalala mo lahat ng mga outline doon sa Bible mo nakasulat. Na-preach ko na ba ito last Sunday? Lahat yan. Yung baon mo. Lahat yan. Hahalongkatin mo yan lahat. Hanggang tatawagin mo na yung asawa mo. Nakita mo ba yung notebook ko? Yung lumang notebook. Yung lumang notebook, nakita mo ba? Pinakialaman mo na naman siguro, no? Bakit? Doon mo maaalala. Yung mga notes mo, yung mga narinig mo, kailangan ko nga pala talaga. Listen carefully, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, tapos na po ako kay Magalala. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, Jeremiah, run, seek, or find a man. And that man may be you. Ikaw. Huwag kayo yumuko, ikaw nga eh. Ikaw. That man is you. Do you understand na hanggang sa ngayon, maaaring tumatakbo pa si Jeremiah at naghahanap ng tao, ng lalaki who will seek the truth. At salamat sa Panginoon, pagpunta niya dito sa CSI, sasabihin niya, thou art the man. Ikaw, doon ka. Maghanap ka rin. Ngayong natagpuan kita, punta ka rin doon sa lugar mo. Maghanap ka rin. Hanggang sa mag-spread yung gawain ng Panginoon. Mga kapatid, again, napakatindi po ng blessing po dito. This is truly a house of blessing. At sana ay hindi masira at masayang yung blessing na atin pong tinatanggap. Sana kanina narinig nyo halos wala ng boses yung atin pong pastor. Sana hindi naman masira o masayang yung boses niya habang may boses pa siya. Naunawaan nyo po mga kapatid? Salamat sa Panginoon sa pagpapala po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Let's all stand up please. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa inyo po mga salita. Thank you, O God, for the testimony of Jeremiah. Salamat sa kanyang buhay. Salamat sa kanyang pong pagsunod. Salamat po sa pagtawag niyo po sa amin sa gawain. Salamat po sa mga tao na nag-train po sa amin. Salamat po sa church na ito. Patuloy niyo pong ibuhos, Panginoon, ang pagpapala sa church na ito. Upang mas marami pa po ang makakilala sa Panginoon. Mas marami pa pong mission ang maitatayo. All over the Philippines or maybe outside the Philippines. Panginoon, ipagkatiwala niyo po, Panginoon, sa church na ito ang mga bagay po na
makakatulong, hindi lamang po sa community, kundi sa amin pong bansa. Maraming salamat, Panginoon. Maaring hindi po nakikita ng iba na ang church ay may malaking bahagi sa ikaayos po ng isang bansa. Pero Panginoon, salamat sa inyo pong salita na iniremind mo kami, binigyan nyo kami ng enlightenment para po makita namin ang mga bagay po na yan. Patawad sa lahat ng aming mga kasalanan, ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's make business with God. Muli po, Diyos, nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Thank you once again for using Brother Michael. Thank you, oh God, for the great message. Please continue to speak to your people tonight. Challenge them, oh God. I know, oh God, you can make us able. You can give us the ability to be useful in your ministry. Yeah, we can do. There's a man here. There's a right person here to do your work, oh God, to do what you want us to do. He can do it. He can perform if He will just make us able. Bless this message, oh God, in Jesus' name. Amen. All right, everybody can shout out amen for that.